Sa bawat agos ng dagat sa Siargao, may kwento lang kabutihang hindi mo inaasahan. Paano kung ang isang ibong iniligtas mo sa dagat ang siyang magbabalik upang iligtas ang buong pamilya mo? Sa baybayin ng Siargao, kung saan malakas ang alon at palaging may alat sa hangin, naninirahan si Lito, isang mangingisda na sanay sa hirap ng buhay. Araw-araw siyang sumasagwan sa dagat, umaasa na may maiuwi para sa kanyang pamilya. Bawat umaga, bago sumikat ang araw, maagang gumigising si Lito. Pinaghahandaan niya ang kanyang bangka at lambat, nagdarasal na sana'y may maiuwi siya para sa kanyang 2 anak at asawa. Masakit man sa kanyang katawan, mahal niya ang pamilya at ang kanyang propesyon. Alam niyang bawat araw sa dagat ay laban para sa kanilang kinabukasan. Pinagmamasdan niya ang kulay ng langit, ang pag-ikot ng alon, at pakiramdam niya ay may mensahe sa bawat galaw ng kalikasan. Isang umaga, napansin niya ang isang Philippine Eagle na halos hindi makalipad, basang-basa at palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Ang balahibo nito ay basa at tila pagod na pagod, naninginig sa hangin. Alam ni Lito na kung iiwan niya ito, siguradong mamamatay ang ibon. Ngunit kung ililigtas niya, baka maubos ang oras na makakahuli siyang isda para sa pamilya. Sandali siyang nag-alinlangan, ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang dapat gawin. Dahan-dahan niyang kinuha ang ibon mula sa tubig at inilagay sa bangka, tinakpan ng tela upang mapainit at maprotektahan. Sa pag-uli niya sa Pampang, halos wala siyang nahuling isda, pero inalagaan niya ang ibon sa loob ng kubo hanggang sa muling lumakas ang pakpak nito. Inilagay niya sa isang tahimik na lugar, pinapakain ng maliliit na piraso ng isda at iniingatan mula sa malakas na sikat ng araw. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Lito ang mga maliliit na galaw ng ibon, paano ito huminga, paano ito magpahinga, at paano ito tumingin sa kanya na para bang nakikipag-usap. Lumipas ang mga linggo at tuluyan nang nakalipad ang ibon. Ngunit palaging bumabalik tuwing lalabas si Lito sa dagat. Tila may lihim na koneksyon sa pagitan nila. Isang araw, habang naglalatag ng lambat sa isang bahagyang payapang bahagi ng dagat, napansin niya na parang tinutulungan siya ng ibon. May mga isda na pumupunta sa bitag na parang may intensyon ang ibon na gabayan siya. Habang lumalaki ang tiwala sa isa't isa, natutunan ni Lito na obserbahan ang mga kilos ng ibon. Bawat paglipad nito ay tila may kahulugan. Bawat pag-ikot sa ibabaw ng bangka ay may mensahe. Sa mga gabing tahimik, iniisip niya ang kahulugan ng kabutihan at kung paano kahit maliit na tulong sa iba ay maaaring magbalik sa kanya sa oras ng panganib. Iniisip niya rin ang mga kwento ng kanyang anak at lolo tungkol sa dagat at kung paano sila ginagabayan ng mga ibon sa bawat biyahe. Minsan, habang nagpapahinga sa bangka, pinagmamasdan niya ang Philippine Eagle na nakaupo sa malapit na bato at naramdaman niya ang kapayapaan at koneksyon. Naalala niya ang kanyang pamilya sa bahay, ang kanyang anak na palaging nag-aabang sa kanyang pag-uwi at ang asawa na nag-aalaga sa kanilang maliit na hardin. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay umuungal at ang dagat ay tila nagagalit. Nasa gitna siya ng laot nang nagsimulang lumakas ang alon at wala siyang alam kung saan pupunta. Bawat alon ay mas malaki, bawat sagwan ay mas mabigat. Ang puso ni Lito ay bumibilis sa takot, ngunit may determinasyon siyang makabalik sa kanyang pamilya. Bigla siyang narinig na kakaibang tunog sa itaas. Ang ibon ay paikot-ikot sa ibabaw ng bangka, parang sinasabi sa kanyang, "Sundan mo ako." Sinundan niya ito sa kabila ng panganib. Bawat sagwan ay parang laban sa kalikasan mismo, ngunit paniniwalaan niyang may rason ang presensya ng ibon. Unti-unti, napansin niya na may mas ligtas na ruta ang ibon. Isang bahagyang kanal sa pagitan ng mga bato ang nagpapahupa sa lakas ng alon. Nakita niya ang Pampang at nakaligtas. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang init ng kanyang puso at ang kabutihang nagbalik sa kanya sa oras ng panganib.
Pagtingin niya sa langit, nakita niyang lumilipad ang ibon palayo. Doon niya natanto, ang kabutihang ginawa niya noon ay bumalik sa kanya sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Mula noon, hindi na niya minamaliit ang kahit anong maliit na kabutihan. May mga bagay sa mundo na hindi natin nakikita, ngulit palaging bumabalik sa tamang oras. Ang kabutihan ay parang alon sa dagat. Maaaring mawala sa paningin, pero babalik ito sa tamang oras at minsan sa paraang na hindi mo inaasahan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Lito, pipiliin mo pa rin bang tumulong kahit kapalit nito ang sariling kabuhayan mo?